Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat at sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta nito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Ano ang reaction natin sa nangyari dito sa Miss Universe? Ang reaction ko, ha! Naloka ako ng bonggang-bongga. Bitter na bitter ang dating ko. Charot. So, yun. So, syempre, ito nga kararaos lang ng Miss Universe. Kadadaos lang nila ng kanilang ewan ko, bongga ba? Na pageant na talagang masasabi ko naman ay miski pa paano naman, na-enjoy ko naman talaga siya. Na-enjoy ko, natuwa ako. Alam ng mga kasama ko doon sa Facebook na nag-live ako. So, yon. So, syempre, nandoon yung kinabahan ka, ninervyos ka, na-excite ka, sumigaw ka. So, syempre, lahat. Halo-halong reaction, di ba? So, yon. So, syempre, ang pageant nila ay masasabi ko naman na idaos nila ng maayos. So, punta tayo doon sa entablado. Yung entablado talagang maliit, no? Halos hindi sila magkasya talaga. Yung 130 na candidates, parang feeling ko hindi sila enough doon sa entablado para makagalaw ng bonggang-bongga. Napakasimple lang ng eksena nila. Talaga ang Miss Universe, may tawid lang nila. Pero much better ito, more than nung nakaraan, nung unang 2022. Much better to. Pero syempre, mas bongga ang entablado nung nakaraan taon kesa dito. Pero mas gusto ko yung opening neto. So yun, kita mo kasi yung culture ng Brazil. Pagkatapos, napaka bongga ng mga suotan ng mga girls. Hindi katulad nung nakaraan taon, parang iba-iba, parang colorful masyado. At least eto, 'di ba, isa lang silang lahat, tas naka-boots, di ba? Ang winner lang ng dating. So, 'yon. So, pagdating sa lighting nila, syempre reklamo ako dyan kasi hindi HD. Kahit yung pinapanood ko dito, hindi siya HD. Sa TV ako nanonood. So, JKN18, hindi HD ang ibinigay. Charot. And, ayun, yung lighting medyo madilim. Kulang sila sa ilaw. Medyo walang pa-excitement sa opening na alam mo yun na may mga pasabog talaga. So, dito kinabog sila ng Miss Grand. Trono na to ng Miss Grand talaga ang production number 1, di ba? Ang Miss Universe number 2 na lang siya sa akin pagdating sa production na. And then ayun, so syempre yung introduction ng mga girls, napansin ko wala silang magpapakilala. Chelsea Manalo, Philippines! Walang gano'n, napaka-short lang. As in talagang babanggitin lang nila yung country nila. Pumiyok pa si Miss Philippines at saka si Miss Peru. Nawala na sila ng boses siguro sa kakasigaw nung rehearsal. And then, ayun, naloka ako. Naloka talaga ako. Kasi parang ang bilis lang nung pacing. As in talagang 1 seconds lang, gano'n. Diba? So, gano'n lang yung spotlight na binibigay sa bawat kandidata. Kasi nga, madami. At ayun, wala masyadong eksena. So, sinisigaw lang nila yung country. Kung ako yun, sana ginaya nila yung sa Miss Grand na, alam mo, may watawat, may pa-eksenang ganon. Ayun yung kulang sa kanila. Kung total, okay ako doon na maigsi lang, pero dapat may name saka country, tapos may watawat na lalabas. Parang mas bongga, di ba? So, yun, ang dami ko naman reklamo. Bayaan mo na nga sila. So, hindi, na-imagine ko lang kasi parang feeling ko much better yung ganon. And then, eto, syempre, wala nang paligoy-ligoy. After ng introduction ng mga kandidata, na-introduce nila yung mga sarili nila, ay, ayan na. Tawagan na kagad ng top 30. Just ko, sa top 30, ay nako, dito, medyo
sabi ko nga kumpiyansa naman ako makakapasok siya, pero hindi ko madidelay sa inyo na kinabahan din ako na parang ano ba, nakakaloka. So yon, so sa top 30, 10, 10, 10. So tatlong segment. Actually, hindi ako nainip doon sa top 30. Na-enjoy ko siya, promise. Kasi parang ang feeling ko, maganda yung cut. Sobrang exciting yung datingan. So, hindi ako nainip doon. So, sa top 30, syempre, unexpected ko, ang daming Asia na pumasok ha, nakakaloka. At dyan, syempre, nakapasok si China na hindi ko inaasahan. Pero kasi, maganda naman talaga yung credential ni China, kaya nakapasok siya. In fairness sa mga kandidatang to, sobrang gusto ko yung top 30 nila kasi parang feeling ko, sobrang equal sila sa mga hindi nabibigyan ng highlights, tapos sa mga frontrunner, as in talagang na ano nila, na pagsama nila. So si Japan, yes, si Japan natuwa din ako, nakapasok din sa semi. Si Cuba, after ng matagal na panahon, pumasok din sa semi si Cuba. Si Egypt, yes, bongga. Si Macau, yes, Bolivia. At saka si Malaysia. So sa mga Asia talaga, no, dominant, 9 na Asia ang nakapasok ha. And then, nandyan din si Cambodia. Yes. Sobrang naloka ako kasi, syempre, ang tagal tawagin ni Philippines. Sa first set, okay. Tapos sabi ko, sana sa second set, tawagin na. Wag yung dulo-dulo. Ayoko nung dulo-dulo. Kinakabahan ako pag dulo-dulo. Mas gusto ko talaga na natatawag na sa una pa lang. And then, ang mga pumasok sa kanila sa top 30, si France, di ba? Unang-una si France. Maganda naman talaga si France. Tapos si India, Serbia, Vietnam, ayan, si Vietnam, pumasok pa rin si Vietnam, si Puerto Rico, Nigeria, Canada, saka si Cuba. And then si China, si Japan, si Egypt. Natuwa ako, pinasok nila si Egypt kasi parang feeling ko deserve niya. So, yon. And then, si Mexico, alam naman natin na home court sila. So, at least hindi sila na El Tocuyo. Si Argentina, Thailand, Peru, Macau, Philippines. Eto, sus ko, yung tinawag si Philippines, ang happy ko after Macau. Sabi ko, oh my God. So, yon. Nauna pa kasi tawagin si Thailand more than kay Philippines eh. Ecuador, Bolivia, Malaysia, Russia. O diba, kahit yung Russia pumasok din, ang saya. Si Aruba, Finland. Si Aruba, hindi ko to inaasahan. Si Finland, ayan, pumasok si Finland, at least hindi na El Tocuyo. Si Dominican Republic, Cambodia, Nicaragua, Denmark, Venezuela, Zimbabwe, at Chile. Sino ang wala? Ang wala ay syempre sa front runner, wala si USA, wala si Colombia, at wala si Brazil. Si Brazil, lalo na si Brazil, nakailang El Tocuyo na sila, pang-apat na yata to, ngayong taon na to, so sobrang nasad ako. Ang ganda pa naman ni Brazil, pero wala siya dito. And then si USA, ayan, first time nila yatang ma-El Tocuyo uli after ng maraming panahon, so nakat na yung ano nila. And then si Colombia. Si Colombia, isa din yan. Lagi taon-taon pumapasok din yan sa semifinals. Pero wala sila this year. So, masaya ako sa top 30 dahil halo yung mga hindi mo inaasahan na bansa na bigyan ng spotlight katulad ni Macau, katulad ni China, ni Japan, na alam mo yun, na hindi sila madalas. At lalo-lalo na si Cambodia. Kasi si Cambodia, first time nila nakapasok sa semifinals pagkatapos ng madaming laban nila na hindi talaga sila pumapalo. Kaya lang wala si Myanmar, no? Saka si Laos, hindi sila nakapasok. And then, of course, kay Great Britain, at saka kay Victoria Velasquez Vincent. Siyempre, nalulungkot tayo kasi sayang si Victoria, sa totoo lang, hinayang din ako sa kanya kasi andito na siya sa Miss Universe tapos wala di ba? So, yon. So, dito sa Miss Universe, natuwa ako kasi syempre, hindi tayo na El Tocuyo. Di ba? So, kahit sabihin mo pa, talagang sobrang saya dahil nakapasok tayo sa semifinals. At in fairness sa Miss Universe Philippines, nagawa nila yung job nila.
And then, pagdating sa swimsuit round, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, talaga dyan, nagpapalakpak ako ng bonggang-bongga. Talaga yung hininga ko talaga, lalo na yung lumabas si Philippines, sobrang winner. Winner yung styling, winner yung performance, winner yung banat ng buhok, winner yung lahat. Eksena niya, ang taas ng level. So, nagulat ako, wala sa top 12. Ayun. So, parang, ano nangyari? Bakit ganon? Ang mga pumasok sa top 12, hindi mo inaasahan, syempre. Andiyan si Bolivia, andiyan si Mexico, si Venezuela, si Argentina, Puerto Rico, Nigeria, Russia, Chile, Thailand, Denmark, Canada, and Peru. Si Peru, Diyos ko, as in talaga kinabahan pa ako kay Peru kasi parang ano ba, nandyan pa si Peru, wala pa si Philippines. So, ano nangyari? Bakit ganon? Ang ganda-ganda naman ng performance niya. So, eto na. Ang tingin ko dyan, talagang nag-base talaga sila sa preliminary competition. Tinignan nila yung mga laro ng mga kandidata noong prelim. And then, parang talagang, 2 taon ko na to naiisip. Meron talaga silang set of winners ng top 5. Yung parang, meron na talaga silang top 5 dito sa competition. Last year, naalala ko, si Michelle D, yung green gown niya, hindi ganong kakabog. Tapos pagdating sa performance niya na ng finals, ang bongga ng evening gown. Tapos dito naman kay Chelsea, hindi kumabog ang kanyang pasarela during sa prelim, di ba? Pero pagdating naman dito sa finals night, nag-perform na talaga ng bonggang-bongga na halos yung lahat ng sinabi natin na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan, ginawa niya. Sa totoo lang. So, wala akong masabi. Pero nalaglag siya sa top 12. Anong nangyari? Nakakaloka. Samantalang si Nigeria, halos hindi naman nag-perform. Tapos pasok si Nigeria. Pagkatapos, nakakaloka, pumasok pa si Russia at pumasok pa si Canada at si Bolivia. Oh, 'di ba? Pero si Nigeria talaga hindi ko alam, parang anong ginawa ni Nigeria kanila sa swimsuit round, 'di ba? Parang wala naman. So yun, si Thailand, in fairness sa kanya, more energetic siya kanina, more than nung prelim. Pero kasi 'di ba, may problema tayo kay Philippines nung prelim. Kaya sabi ko, dapat talaga ang mga pambato natin, hindi kayo nag-hold back. Sa totoo lang, ayan yung kinaliligwak natin. Yung hold back tayo ng hold back sa performance natin. Kung piling ninyo, magaling kayo, ibigay ninyo yan ng 100%. At kung pagdating sa finals kasi, diyan kayo makakalusot. Kasi parang feeling ko, dapat yung mga candidates talaga sa prelim pa lang, ibinibigay na nila lahat. Binubuhos na talaga nila yung performance level nila to the highest level. Kasi parang feeling ko dito sa top 12, nakuha na nila yan nung prelim. Tapos saka yung 5, doon na lang, or 12, tapos pipili na lang sila ng 5 pagdating sa coronation night. So, ayun na lang yung pinagbabasihan. Kasi parang feeling ko, sa mga pageant, importante talaga ang preliminary competition para ma-enter ka talaga sa bawat aspeto. Kasi ito kasing na-obserbahan ko din sa Miss International Queen, sa Miss Grand, dapat talaga prelim pa lang, all out ka na. So, wag kang matakot kung hindi ka magbibigay ng magandang performance sa coronation night kasi kung nailagay ka naman na nila sa top 5, hindi na nila mababawi yun. Di ba? So, yun, kung bumaba yung level ng performance mo. So, ako para sa akin, yun lang talaga. Dapat lahat ng candidates natin na lumalaban sa lahat ng international pageant, prelim pa lang, itodo mo na. Hindi po pwede yung nag-hold back. Todo nyo yung gown, todo ninyo yung performance ninyo, para makaabot kayo sa dulo. Kasi ito na naman ganun na naman May problema naman tayo sa nagkulang sa ganito, tapos pagdating dito, binigay naman. Ganun din yung last year, parang yung green gown ni, parang hindi ganun kapalo, tapos biglang nagpasabog.
Kasi kung doon na napili na ng organization, wala na tayo, di ba? So kahit nag-perform ka, kasi kung iisipin mo, parehas nangyari kay Michelle D at saka kay na nag-perform parehas, unexpected mo, tutong-tong pa sa next level eh. So nagmumukhang mandaraya tuloy sila dahil sa performance ng girl. Kasi hindi naman nila pwede sabihin, oh, dyan na kami kukuha ng top 5 ha. So, malay natin doon pa lang kinukuha na nila, di ba? So, dapat performance level ka talaga. At doon mo pa iralin yung eksena mo. Di ba? So, yon. So, nakakagulat. Nagulat ako. Hindi siya natawag sa top 5. Sa top 12. Kasi, alam ko, nag-perform siya. At ang ganda niya. At ang galing niya dyan. In fairness, eto na yung tampi sa walk. Pak, 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 pak. Tapos, ano nangyari? Ganon. So, yan. Nawindang ako. So, ako, tumbling ako doon. Pero eto, pagdating sa top 5, mas tumambling naman ako. Kasi, syempre, ang reaction ko dyan, parang nagulat ako nang wala si Peru sa listahan nila sa top 5. Nalaglag si Peru. Ang mga pumasok ay si Mexico, Thailand, and then Canada. Tapos, sino ba? Peru, Thailand, sino ba? Ulitin ko ha. Ang mga pumasok ay si Mexico. Asan ba yung phone ko? Dito na nga tayo tumingin. Nakakaloka. Kasi hindi ko maintindihan yung sulat ko. Nagmamadali kasi. So, yun. So, yung top 5 medyo na-surprise din ako. Ang mga pumasok dyan ay si Venezuela. No? Ayan. Expected ko naman na makakarating siya kasi yung performance niya talaga from the top 30 to evening gown ay winner. Tapos si Thailand pumasok. So, alam naman na natin. Tapos si Mexico, ganun din. Tapos pumasok si Nigeria, nakaabot sa top 5, and Denmark. Si Denmark talaga naman, isa yan sa mga beat talaga ng lahat na, papasok yan si Denmark. Pero etong si Nigeria, ito ang parang dark horse dito sa competition na parang, talaga? So, ganun yung nangyari kasi bigla siyang lumusot sa banga, di ba? Na parang hindi mo inaasahan, pero ng isang iglap, andyan na siya. O, di ba? Diyos ko, Lord, tumbling naman ako dito kay tumbling ako dito kay Nigeria. Tapos, syempre, may mga pumasok na sa utak natin. Una, hindi naman talaga nila papalagpasin itong si Thailand na papasukin sa top 5. Parang feeling ko, mas talagang lahat ng mangyayari sa Miss Universe, laging aangat lagi si Thailand more than kay Philippines. So, parang yun na talaga yung nararamdaman ko. At doon ako nalungkot. Kasi parang feeling ko, talagang ipupush talaga nila si Thailand more than sa atin. Mawala na sa semifinals itong si Philippines, wag lang si Thailand. So, every year si Thailand, papasok na ba to? Di ba? Diyos ko, nakakaloka. But, in fairness naman kay Thailand, nag-perform naman siya at ready at handa. So, wala naman din tayong masasabi kasi talagang pasabog. And then, si Mexico. Siyempre, honor Mexico, tapos yung honor din Thailand. So, silang dalawa umabot sa top 5. Nakakaloka. Diyos ko. Kala ko nga sila na magla-last to standing eh. Pero, hindi pala. Medyo nakakaloka itong nakakaloka itong si Mexico. May pagkabubita, di ba? Doon sa Q&A. Tapos biglang second runner-up. Tapos, si Nigeria talaga ang isa sa mga pinakamatindi. Pero aminin niyo guys, yung natapos na ang Q&A, lahat-lahat, ang last two standing, parang feeling ko it's between Thailand at Nigeria. Kasi maganda talaga yung sagot. Pero may mga nabasa ako, scripted daw masyado si Thailand. Ewan ko kung bitter lang sila. Pero para sa akin, talagang si Thailand, I think it's first runner-up. Again, so yung ganun yung mga tumatakbo sa utak ko. Pero syempre, nasurpresa talaga ako sa result. Ayun. Dahil, syempre, fourth runner-up si Venezuela. Alam naman natin si Venezuela na medyo, alam mo yun, nahirapan talaga siya sa Q&A. Aminin natin. Pero performance level, check siya. So, yon. Tapos, third runner-up si Thailand. So, sabi ko, So, yon. Tapos, second runner-up, etong si Mexico. Sabi ko, buti naman. Tapos,
ang last two standing si Nigeria at saka si Denmark. Nagdadalawang isip ako kasi si Nigeria, 'di ba yung country nila may offer na doon gagawin yung Miss Universe kapag nanalo sila. So sabi ko, nako, mukhang politika yata ang magiging resulta talaga ng pageant na to. But buti na lang nanalo si Denmark kasi ito ang first na uling bumalik ang corona sa Europe after nang manalo syempre si Latin. Then ngayon Europe, I think next is Africa and Asia. I think pag yung Asia nanalo, si Thailand naman nanalo dyan. So yan. So ako, para sa akin, naging masaya ako yung pinanalo nila si Denmark, sa totoo lang. Tapos isa ang pumasok sa utak ko, they are wanted talaga the beautiful face na may aura na ganito. Tapos matangkad as long as possible. Kasi parang feeling ko, hindi naman nagkaroon ng dayaan. Tapos parang feeling ko din naging fair sila sa lahat. Kaya lang kung performer ka, nag-perform ka, at maganda ka, makakaabot ka talaga sa dulo ng competition. No matter what happened. So maraming mga magaganda na pero yun dapat yung ganda mo may charisma. Oo. So, yon. And then, nakita naman natin yung top 5 nila. Talagang performer at Diyosa, yung mga nakatungtong sa top 5. And parang feeling ko, yung ipinanalo nila talagang naka-base talaga doon sa beautiful face na pang Miss Universe talaga. So, yon. So, parang gusto talaga nila dapat Miss Universe material ka. Matangkad, sexy, tapos may beauty talaga na ang lakas nung dating. Ganon. So, congratulations kay Miss Denmark at congratulations sa mga nag-runners up katulad ni Nigeria, nag-first runner-up, second runner-up Mexico, Thailand, third runner-up, and then of course, si Miss Venezuela. So, I'm happy for them. Gusto ko din yung format na ginawa nila kasi talaga kakabahan ka, magbubuntong hininga ka. Sa totoo lang. Syempre, nalungkot ako na hindi tayo nakaabot sa top 12 hanggat, sabi ko nga sa inyo, once siguro na pumasok tayo sa top 12, makakarating tayo sa dulo eh. Pero wala, hanggang dito lang ang journey ni Miss Philippines. And then be happy for her kasi at least, di ba, na-break niya yung record na hindi tayo na El Tocuyo dito sa Mexico. Plus, hindi tayo na El Tocuyo sa Miss Universe. Ayun yung importante, na nagtuloy-tuloy lang. And laban lang. And then, masaya ako kasi ang ganda nung laro. Talagang kakabahan ka. Malungkot lang kasi wala na si Philippines sa cut ng top 12. Pero nalungkot din ako para kay Peru. Kasi syempre na-expect ko na Peru ang pwedeng manalo dito. Pero hindi talaga umobra. Hanggang doon lang siya. At wala tayong magagawa kasi meron talaga siguro talaga silang gustong manalo. Yung mga hurado siguro nakita nila na well-prepared itong si Denmark more than kay Peru. Kaya ganun yung naging resulta. So ayun siguro yung nakita nilang maganda, malakas. At ayun si Nigeria. So hindi natin napapansin na in fairness kay Nigeria, Barbie-barbihan din ang itsura. Tapos maganda din talaga yung ipinapakita ni Nigeria. Siguro sa mga judges. So yun, hindi kasi natin yan matututukan isa-isa kasi syempre yung mga judges makakaharap nila at doon malalaman nila kung sino yung gusto nila. At parang feeling ko sa resulta ng Miss Universe, okay naman. So effective yung siguro yung kanta-kanta siya sa loob ng sa loob ng tawag dito na gustuhan nila yung ginawa. Ayun. Basta masaya ako para kay Denmark kasi yung nakita ko siya, wow, ang ganda naman pala talaga ni Denmark. She's a very Miss Universe. At least si Denmark yung nanalo. Siguro magiging bitter ako kapag nanalo si Thailand o kaya si Mexico. Yung ganon, iba yung dating sa akin. Magiging parang, ganon. Pero nakita ko pa rin na nag-agree ang lahat kay Denmark at walang, di ba? Kumbaga iisipin mo, at least hindi si Thailand, hindi si medyo malayo lang yung narating nila kaysa doon sa pambato natin. Pero okay lang yan, kasi sabi ko nga sa inyo, kung Miss Universe din naman ang pag-uusapan, Diyos ko, nakailang corona na tayo ng Miss Universe at nakailang runners-up na ba tayo. Ang importante ngayon, at least, di ba, nagawa ni Chelsea Manalo kung ano ang dapat niyang ipakita sa competition na to at nagawa ni Chelsea Manalo na
makapasok sa semifinals at hindi tayo na El Tocuyo ng bonggang-bongga. Chelsea manalo, syempre, she did well. Job well done. And thank you so much para kay Chelsea. And then, of course, sa Miss Universe naman, looking forward for the next Miss Universe. At sana ang Pilipinas makakuha tayo ng pang Miss Universe material talaga. Na alam mo yon na hindi nila matatanggihan itungtong sa dulo ng kompetisyon. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. But masaya kasi at least natapos na. And congratulations sa atin lahat. Diba? So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa Miss Universe? O comment below ninyo yung mga reaction ninyo. At maraming salamat guys. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito kay Mama Sam. And then sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Laban lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank you universe.